Magandang gabi po sa ating mga kaibigan at kapatid. Sa gabi pong ito ay ating pong tatalakayin ang patungkol sa kalusugan at pagkain. Bakit nga po ba napakahalaga na talakayin ang pagkain at kalusugan? Bakit nga ba, mga kapatid? At sinasabi po sa 1 Corinthians 6 verse 19, sabi po dito, "O hindi ba ninyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili?" Nalito po ang ating dalawang kapatid na sina Emmanuel at si Brother Lester na magbibigay ng opinyon patungkol sa kalusugan at sa pagkain. Muna po natin tanungin si Brother Lester. Brother Lester, ano ang iyong opinion patungkol dito sa kalusugan at sa pagkain? Para sa akin, sobrang napakahalaga talaga ng pagkain sa isang tao. Sapagkat kung hindi ka kakain sa tamang oras at tamang panahon, manghihina ang iyong pangatawan. Kapag kumain ka naman sa tamang oras at tamang panahon, ang iyong kalusugan ay maging masigla at magagamit sa pangangaral ng mga salita ng Panginoon. At ikaw din, Brother Emmanuel, ano ang iyong opinion patungkol dito? Sadyang tunay po talaga mahalaga pagkain at kalusugan para sa ating katawan. Lagi po tayong kumain ng masustansang pagkain, mga prutas, mag-ehersisyo araw-araw. Tunay nga po na napakahalaga ang pagkain at kalusugan sa atin sapagkat ito po ay nagre-reflect sa ating sarili kung ano po yung ating kinakain sa ating pang-araw-araw, sapagkat kung ang ating kinakain ay mga nakakasira sa ating pangangatawan ay ito po ay makakaapekto sa ating katawan, di po ba, mga kapatid? Kaya atin pong pag-isipang maigi kung ano po ang ating kinakain, ano po ang ating mga nilalagay sa ating katawan, upang sa ganun, mga kapatid, ang ating kalusugan ay maging malusog. Yun lamang at magandang gabi.
Kristo'y batong matibay, di gaya ng buhangin. Po ay manalangin. Panginoon, sa mga oras na ito, muli kami ay dumadalangin dyan sa iyo sa kaitaasan, na kung saan sa aming paggawa ay kayo ang papurihan. Amin pong dinadalangin ang aming ginagawang online evangelism. Sa mga oras na ito, nawa ay buksan ang mga puso at isipan ng makagsisipakinig sa kanilang mga bahay. Nawa ay gabayan sila, at amin din po dinadalangin ang aming pastor na siyang mangunguna sa katauhan ni Pastor Francisco, na kung saan siya ang magbabahagi sa amin ng mga pag-asa kay Kristo. Aming dinadalangin din ang mga gawain sa iba't ibang kapuluan, na kung saan nawa ay sila ay patnubayan, kagaya ng pagpatnubay ninyo sa amin. Amin din dinadalangin ang kapatiran na siya makikinig, nawa ay kami ay makinabang at patuloy kaming manampalataya sa aming tinanggap na ito. Amin din po dinadalangin ang aming mga kapatiran, nawa ay makapagbigay ng mensahe sa mga tao na hindi pa napaparatingan ng pabalita. Nawa ay ito'y magamit namin habang kami naghihintay sa muli niyong pagdating. Salamat po ng marami sa pagdinig ng aming mga dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ay handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Magkakahumanda na, magkat salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Kay sarap manahan dun sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan ng mga kapighatian. Dun sa Ama, ang buhay na walang hanggan. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Magkakahumanda na, magkat salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang
ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin na patuloy tayong nagkakasama-samang mag-aral ng kaniyang banal na salita. At maraming salamat na muli sa mga taong naging posible ang ating seryeng ito ng pag-asa kay Kristo upang patuloy tayong umunlad at matuto sa isang wasto at tamang paraan ng pamumuhay na ipinanukala at itinakda sa atin ng ating dakilang Diyos. At ang ating paksa ngayon ay tungkol sa mga pagkain na hindi natin dapat kainin. At ito ay may kinalaman sa ating kalusugan. Tayo po ay manalangin sandali. Narito po kami, o dakila naming Diyos, sa patuloy naming pag-aaral ng iyong banal na salita. Patuloy naming hinihingi ang iyong patnubay pagpapala aming maging karanasan. Sa lahat ng aming mga taga-subaybay, sa bawat pamilya na aming nakakasama, pagpalain po kaming lahat. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga pagkain. Ano ang mga pagkain na hindi natin dapat na kinakain? Anumang bagay na nakasasama, siyempre. Pero ito ang mga pasubali ng banal na kasulatan. Isa-isahin po natin. Sa aklat ng unang Juan 1:2. Aklat ng unang Juan 1:2. 1 John 1 and 2. Isulat po ninyo yung talata para hindi natin makalimutan. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ang totoo po niyan, ang katawan at ang kaluluwa ay siya iisa. Ang kaluluwa na tinutukoy ng Biblia ay itong ating katawan. At kinakailangan na itong ating katawan na ito ay maging malusog. At ito ang ating kaluluwa. Kailangang malusog ito sa lahat ng bagay. Malayo sa karamdaman. Pag sinabing katawan ay physical. Pero pag binanggit sa atin ang salitang kaluluwa, kasama diyan ng mental, emotional, at saka ganun din ang salitang spiritual. Kaya ganyan ang naging pagkahanay ng salita ni San Juan. Pero sa ating total being, sa ating kabuuan ng pagkatao, sa ating katawan, nahandyan na ang lahat ng elementong ito ng tao. Ang social aspect ng buhay natin, spiritual at gayon din ang emotional. Sa ganitong pagkakataon, kailangan maayos ang ating isip. Kailangan malusog, masaya ang ating damdamin. Ang atin pong mga anak ay huwag nating papararanasin ng mga mapapait na trauma ng buhay. Sapagkat yan ay maglalayo sa kanilang malusog na karanasan ng pagkatao. Kailangan ang malusog na buhay ay maranasan ng lahat. Yan ang sabi ni San Juan. Dito naman sa unang Korinto, 1 Corinthians 6:19. Ito naman ang pasubali ng Biblia na sinasabi, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Itong ating katawang ito ay bigay sa atin ng Panginoon. Itong katawang ito ay bigay ng Diyos. At itong katawang ito na ibinigay sa atin ng Diyos ay nananahanan o tumitira rito ang isang persona ng kadyusan, ang Espiritu Santo. Tatlong persona ng kadyusan, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Yung pangatlong persona ng kadyusan ay tumatahan. Ito ay templo ng Diyos. Ang ating katawan ay templo ng Diyos. Ganyan ang pagpapahalaga ng Panginoon ng ating Diyos sa atin, na anupat siya sa kaniyang kadyusan ay nananahanan sa ating mga pagkatao. Kaya nga ang sabi, luwalhatiin ang Diyos. Unang Korinto 10:31, 1 Corinthians 10:31. Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang ating katawang ito ay ahensya ng lahat ng mga gawain dito sa ibabaw ng lupa. Hindi makagagawa ng maayos ang ating kamay kung ang ating isip ay hindi malusog.
Hindi tayo makapagsasalita ng mabubuting bagay kung ang ating pagkatao ay depressed na depressed. Kailangang nasa maayos tayong kalagayan. At kasama dyan sa ating mga ginagawa na yan ay ang ating pagkain. At natagpuan na sa mga panahong ito, ang pagkain at ang pag-inom ay sumisira ng ating kalusugan. Ang mga labis na pagkain ng mga bagay na hindi nararapat ay nagdudulot sa tao ng karamdaman. Ano man ang ating ginagawa, binanggit na partikular, kumakain. Kailangan ang ating pagkain ay malusog. Yung katwiran na kaya tayo kumakain ay upang mabuhay. Baligtarin natin, hindi yung mali yung sinasabing tayo'y nabubuhay para kumain. Hindi ganon. Tayo'y kumakain ng malulusog na mga pagkain upang tayo'y mabuhay ng malusog. At kasama po diyan ang pag-inom. Ano mang ating kinakain, ano man ang ating iniinom, lahat ng ating ipinapasok sa bibig, gawin natin ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito po ang orihinal na pagkain. Aklat ng Genesis 1:21. 1:29. Genesis 1:29. At sinabi ng Diyos, narito, ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga. Ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Ang ibig sabihin, ang orihinal na pagkain na ibinigay sa atin ng Panginoon ay lahat ng pagkaing pananim. Pananim, ibig sabihin, bungang kahoy, prutas, gulay, mga halamang ugat. Ngayon, meron na tayong classification na ganyan. Pero ang sabi ng Biblia, lahat ng nagkakabinhi, ito ay magiging ating pagkain. Sa paraiso ng Diyos, inilaan ng Panginoon na ang tao, nang unan niyang lalangin, si Adan at Eva, ang kanilang pagkain ay plant-based diet. Ito po ang design ng ating katawan. Ang Diyos ang gumawa ng ating katawan. Kaya alam niya kung ano ang paraan upang ito ay kalingain, ingatan at arugaing mabuti, lalo na sa pagkain. Kailan ipinahintulot ng Diyos ang pagkain ng karne o ng laman? Aklat ng Genesis 9:3. Genesis 9:3. Ito po ay tala nung panahon ng baha, panahon ni Nunong Nue, ipinahintulot ang pagkain ng karne. Ang sabi po dito, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Sa salita po dito, ang tawag po dito ay ipinahintulot ng Panginoon sapagkat nagkaroon ng baha, namatay ang lahat ng halaman, ipinahintulot ng Diyos ang pagkain ng karne. Subalit ang Diyos ay nagbigay ng palatuntunan kung aling hayop ang pupwedeng kainin na nakatala sa banal na kasulatan. Sa Deuteronomio 14, ang aklat po natin ngayon ay Deuteronomio 14. Itala po ninyo yan. Kung gusto po naman ninyo sa karagdagang pag-aaral, isulat po ninyo aklat ng Leviticus 11. Dito po ay nakatala sa 2 chapter na ito ng aklat na isinulat ni Moises ang mga hayop na dapat kainin at hindi dapat na kainin. Ito po, Deuteronomio 14:6. Deuteronomio 14, 4-6. 4. Ito ang mga hayop na inyong makakain, ang baka, ang tupa, at ang kambing. Binanggit po ang partikular itong mga hayop na ito na pwedeng kainin. Masasarap po ito na mga karne, mga espesyal. Ang malaking usa at ang maliit na usa at ang lalaking usa at ang mabangis na kambing at ang pigargo at ang antilope at ang gamusa. 6. At bawat hayop na may hati ang paa at baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Nagbigay ang Diyos ng mga hayop na kilala natin, kagaya ng baka, ng tupa at ng kambing. Pangkaraniwan po yan, lahat ng mga bansa sa daigdig ay kalimitang meron niyang mga hayop na yan. At
particular na ito ay kilala na mga malilinis at maaayos na mga hayop. Subalit, sa kabila nito, meron tayong mga hindi kilala, merong hayop sa ibang lugar na wala sa atin, nagbigay ang Diyos ng palatandaan sa talatang 6. At bawat hayop na may hati ang paa at baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Ang palatandaan po ay baak ang paa, kagaya ng baka, ng kambing, baak ang paa, at saka ngumunguya ng kanilang pagkain. Ang hindi po baak ang paa ay kagaya ng kabayo. Yun po ang kilala natin. Ang kabayo, buo po ang kanyang paa, hindi baak. Hindi yun pwedeng kainin. At bumanggit dito ng particular sa talatang 7. Gayunmay ang mga ito ay hindi kakanin sa mga ngumunguya o sa baak ang paa, ang kamelyo at ang liebre at ang kuneho. Ito po ay mga pamilya ng, ito pong liebre at kuneho, pamilya ito ng cat, yung nangangalmot. Buo ang kanyang paa, hindi baak. Binanggit po yung kamelyo, buo din po ang paa. Sapagkat sila'y ngumunguya sila, ngunit walang hati ang paa, mga marumi sa inyo. Lahat ng hayop na hindi baak ang paa, hindi biyak, hindi sanga ang paa, ito ay marumi sa atin. Pero sa talatang 8, binanggit ng ganito, 8. Deuteronomio 14:8. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila'y huwag ninyong kakanin, at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin. Binanggit po ang particular ang baboy, na hindi pwedeng kainin kahit nabiyak ang kanyang paa, sapagkat hindi ngumunguya. Binanggit po yan ang particular, ang salitang, ang hayop na ito na baboy, ay hindi ipinapakain. At maliban doon, ipinagdidiinan na huwag kakainin, pati ang bangkay ay huwag hihipuin. Ganyan po kahigpit ang Diyos pag nagbawal. Kesa naman sa makarating sa ating bibig nang hindi natin hahawakan, hindi iluluto, hindi titikman, hindi po maaari. Kaya itong hayop na ito, pinapalayo po ito sa atin. Ipinaiiwas tayo sa hayop na ito na huwag natin itong kakainin. Kahit po mag-alaga, huwag po kayong mag-aalaga nitong hayop na ito. Malinis at di malinis na isda. Deuteronomio 14:9 and 10. At ang mga ito'y inyong makakain sa lahat ng nasa tubig. Anumang may mga kaliskis at mga palikpik ay inyong makakain. At anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakanin. Marumi nga ito sa inyo. Ang Diyos naman ay nagbigay ng palatandaan sa isda, lahat ng nasa tubig. Kailangan ay mayroong palikpik at may kaliskis. Kagaya ng bangus, may kaliskis, may palikpik. Kagaya ng tilapia, At mga isdang dagat, ang palatandaan ay kaliskis at saka palikpik, kagaya ng yellowfin. Pero ang mga wala pong kaliskis ay kagaya ng hito, kagaya ng pating. Yan po ay mga walang kaliskis. At yun pong lahat ng seafoods, kagaya ng hipon, ay wala pong kaliskis, kaya hindi ipinapakain. Lahat po ng shell ay mga gumagalaw sa tubig, kagaya ng suso, ng tulyan, ng tahong, ng talaba. Ito po'y mga shell, hindi po ito ipinapakain sa atin ng Panginoon. At ito po ay itinuturing na mga scavenger sa tubig, mga tagalinis ng dumi sa tubig. Kaya prone po sila sa tinatawag na red tide. Ito po ay na kumakain ng mga marurumi, mga contaminated, mga toxic sa tubig. At kapag ka po itong mga toxic na ito na kanilang kinain, nabubuhay po sila. Pag ito po ay pumasok sa ating katawan, ito po ay magiging lason. Sinabi ng Diyos, huwag nating kakainin yung mga nilalang na yan. Kasama na dyan ang palaka. Yan. Ito pa. At lahat ng may pakpak na umuusad ay marumi sa inyo, hindi kakanin. 14:19. Lahat ng mga kagaya ng ipis, mga may pakpak gumagalaw sa lupa, basta nasa lupa na umuusad sa lupa, kasama na riyan ng mga ahas, bayawak, o anumang mga butiki, anumang mga hayop na gumagapang at umuusad, ito po ay hindi maaaring maging pagkain para sa atin. Ipinagbabawal yan sa atin ng Panginoon. Ang Diyos ang nagsabi, huwag nating kakainin.
Sa ibon, Deuteronomio 14:20. Sa lahat ng ibong malinis ay kayo'y makakakain. Ang palatandaan naman na ang ibon ay malinis, yung pong mga mababait at malilinis na hayop. Pero yung mga predator na ibon, kagaya ng agila, ito po ay hindi ipinapakain. Lahat ng mga lahi ng mga predator na ibon. At saka yung mga scavenger na ibon, kagaya ng uwak, kagaya ng vulture, ito po ay kumakain ng mga bangkay, ng mga patay. Ito po ay hindi ipinapakain sa atin. Ito ay mga maruruming ibon. Ito pa po ang isa, sabi naman sa Levitico 13:17, mga karagdagang payo pagtuturo. Leviticus 3:17, magiging palatuntunang palagi sa buong panahon ng inyong lahi, sa lahat ng inyong tahanan, na hindi kayo kakain ng taba ni dugo man. Katakataka, ano po? Marahil ay oriented na rin kayo dito. Pero ito pala ay sinasabi sa banal na kasulatan. Sanay na po tayo sa sinasabing ang dugo ay huwag kakainin. Kaya marami ang mga taong paborito ang pagkain ng tinumis o kaya ang tawag natin ay dinuguan. Pero particular na alam natin ay dugo. Pero ang Biblia pala ay nagsasabi na pati ang taba, sebo, kahit na ito ay malinis na hayop, baka, tupa o kambing, yun po palang taba, yung sebo, ay hindi ipinapakain sa atin. Pero, kung papansin din po ninyo, sabi, magiging palatuntunang palagi sa buong panahon ng inyong lahi. Ako ay hindi kakain ng taba o ng dugo. Ang aking mga anak at ang aking mga kaupo-apuhan at ang aking mga susunod na henerasyon ay hindi kakain ng ganyan. Ang akin palang mga ninuno, ang aking palang lahi, dapat ang lahi na aking pinagmulan ay hindi kakain ng taba o ng duguman. Magiging palatuntunang palagi sa lahat ng inyong tahanan. Yan po. Ngayon po ay pangkaraniwan ang karamdaman. Sinasabi ko po ito sa inyo na kung kayo ay makakapagbasa at mag-aaral, makikinig ng mga lektura ng tungkol sa kalusugan. Marami po tayong mga pagkain na ipinapasok sa ating tahanan na nagpapaigsi ng buhay ng ating mga kasangbahay. Ang mga pagkain po ngayon ay mga maalat, mataba, at matamis. Itong tatlong lasa na ito na paborito ng mga bata. At pag nasanay po ang mga bata sa loob ng ating tahanan, kapag sila naman ang naging nanay at naging tatay, ganun din ang kanilang ipapakain sa kanilang mga anak. Kaya nga, ang doktor ay nagsasabi, meron ba kang ninuno, magulang na high blood? Ibig sabihin, kapag ang ating magulang ay may high blood, ang kanyang mga anak posible ring magka-high blood. Kung ang ating mga ninuno, lahi, ay mayroong sakit sa puso, ang kanyang mga anak at mga lahi na susunod, magkakaroon din ng ganyang karamdaman. At itong pagkain ng taba ng karne ay
ng Panginoon. Ang mga pagkaing matataba, mamantika, matatamis, maaalat, at ang mga pagkaing lamang dagat, mga seafoods, ito po ay nagdudulot ng karamdaman sa ating pangangatawan. Ito pa po ang sabi sa aklat ng Deuteronomio. Na yan ay palaging nagmamalaki na sila ay espesyal na mga lahi sa balat ng lupa. Pero, sinabi ko sa inyo, ito palang mga taong ito na hindi kumakain ng mga pagkaing ipinagbabawal ng Diyos. Ito pala ang mga taong pinili ng Panginoon. At sa kaniyang pagpili sa mga tao na ito, ay sinabi ng Diyos, huwag mong kakainin
ay ayaw na mayroong utos. Pero ang isang masikap at mabuting magulang na nag-aalaga ng kaniyang sangbahayan ay mayroong particular na standard at palatuntunan sa loob ng kanyang bahay. Mga magulang, magbigay po kayo ng takdang oras ng pagtulog sa loob ng inyong bahay, sapagkat iyan po ay kasasanayan ng ating mga anak. Kapag ka po walang limit ang mga pangyayari sa loob ng ating bahay, walang mga particular na kautusan o mga batas na ibinibili natin sa ating mga anak, ang atin pong mga anak ay magiging malayaw at hindi nila marirealize ang kabutihan ng mga batas at palatuntunan. Kaya nga ang sabi, kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon. Ang Diyos po ay nagsalita sa atin. Pinag-aralan natin yan nung mga unang paksa na ang Biblia ay salita ng Diyos at siya'y nagbigay sa atin ng mga alituntunin. Ito pong mga palatuntunang ito na binabanggit ng Biblia, ito pong mga kautosang ito na ating pinag-aaralan noong pa, itong mga kalooban na ito ng Diyos, hindi po ito sa ating ikasasama. Ito po ay maliwanag na para sa ating ikabubuti. Upang tayo'y makaiwas sa maraming karamdaman ng sanglibutang ito, umiwas po tayo sa mga pagkain na nakasasama sa ating kalusugan. Bakit? Ang Panginoon, ang sabi, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Binanggit po dyan ng mga Ehipsyo. Ang Ehipsyo noon ay sibilisadong bansa. Sila ang mayayaman. Kaya lang sila ang mga maraming karamdaman. Sila ang una na nagkaroon ng mga doktor. Kaya lang sila ang unang nagkaroon ng karamdaman. Ang ating Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Sana po ang ating tahanan ay hindi maging biktima ng mabibigat na mga karamdaman. Malaki pong gastusin. Maliban sa malaking gastusin, mahirap po ang mga may karamdaman. Mahirap. Yun ngang wala tayong sakit, ang pagtatrabaho mahirap kung may karamdaman pa kaya. Sa halip na tayo ay makatulong sa ating pamilya, kapag ka po tayo'y nagkasakit ng bata pa, ay hindi po tayo makatulong at tayo'y nagiging pabigat. Kaya ang panawagan po sa atin, ang tayo ay mag-ingat sa palatuntunan ng pagkain na sinabi ng Diyos upang maging malusog ang ating buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon. You said you come and share all my sorrow. You said you'd be there for all my tomorrow. I get so close to sending away, but just like you promised, you get there to stay.
Tayo'y manalangin. Maraming salamat po o dakila naming Diyos sa panibagong pag-aaral na iyong pinagkaloob sa amin upang kami patuloy na matuto at maging pantas sa simpleng batas ng buhay na may kinalaman sa pagkain upang maging malusog kami, gayon din ang aming sangbahayan, ang aming pamilya, upang kami malayo sa mga matitinding pagkakasakit at karamdaman. Marami pong salamat sa karunungang ito. Naway tulungan kami na ang aming panlasa ay aming maging mapagtagumpayan, na kami ay manatiling kumakain ng gulay upang maging malusog ang aming buhay at pamumuhay. Pagpalain po kami sa mga susunod pang pag-aaral. Ikaw po ang laming laging kasama, gabay at patnubay. Alang-alang pong lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.